Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Pinlano pala talaga to, no, mga friend? Yung pagkaka-aresto kay Digong. Pero maganda ang pagkakaplano, ha? Pakinggan ho natin itong balita na to, ano? 2 hours ago lang ho ito, eh. Oh. Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man maaresto at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China. Pero tinanggihan siya. Ayon yan sa isang mapagkakatiwala. Umuha na pala ng asylum sa China, tinanggihan, no? Mamaya magbigay tayo ng ano dyan, kung ba... Ha? Alam ka namang tanggapin siya ni Xi Jinping, di ba? Mamaya magpag-usapan natin. Walang source. Ang kwento niya kaugnay sa naging paghahanda para sa pag-aresto sa dating Pangulo sa balitang hatid ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puta, Enero pa lang pala, pinaghahandaan na, no? Paano ang aresto ito si Digong? Matagal yung pinlano, ha? Halos 2 buwan, no? Mahigit ang plano nung gagawin pag-aresto kay Digong, no? Tuloy natin. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos Tangina, Oplan Tugis pala to. ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama. Ano naman kaya ang plano dito kay Bato? Nila General Marbil, no? Oplan Tugis, kay Digong. Baka Oplan Kutos naman kay Bato, ha? Ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, hindi nila natunugan yung bumubuntot, no? Na 4 na CIDG agent, di nila namalayan. No? Magaling yung bumuntot, ha? Tuloy. 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, galing, no? Yun yung ang buong akala nila papasukin na yung bahay ni Digong para may search warrant, yung mga pinadalang mga sundalo doon sa Davao. Yung pala SAIWAR, no? Galing. Alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Prinactice pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands.
Maki Pulido nagbabalita para sa GMA. So, planchado na pala mga friend. No? Enero pa lang pinaplano na. Pero naging makatao naman yung pag-aresto dito. Di ba? Hindi kagaya nung ginawa nilang pagbibigay ng warrant doon kila Paruhinog. Na madaling araw, binigay yung search warrant doon sa bahay. Patay yung mag-asawang Paruhinog, pati yung Nova Paruhinog, dinakip. Pero ayon kay Nova Paruhinog, tinaniman lang sila ng mga ebidensya, mga ganun, ng ni Nova Paruhinog, di ba? Ewan ko anong mangyayari doon. Nakakulong si Paruhinog, di ba? Ubos di ba mga friend? Basta nabanggit ka ni Duterte na ikaw kalaban sa droga, may kalalagyan ka, di ba? Mas maganda naman yung pagkakaserve ng warrant ni Digong, di ba? Mantakin mo, talagang ang tagal pinlano. Yung kay Paruhinog, parang walang plano Sinira yung mga CCTV. Ganun ang nangyari to kay Paruhinog di ba? Mas malala naman yung kay Mayor ng Abuera, si Espinosa. Mas karumal-dumal naman yung pag-serve ng search warrant doon, di ba? Ano kaya nangyari doon? Murder talaga yun, Pero ayon sa alam mo naman si Digong, sagot kita. Kaya naging homicide, nakapagpiyansa. Ewan ko kung nagsisilbi pa yung Marcos hanggang sa ngayon. Kung hindi pa, marami ho talagang sakit ng ulo itong pero yun nga, due process, kung ano pagsasabi nila ngayon, na sila ay kinidnap. May kinidnap pang ganun, yung bait-bait nga sumama, di ba? Yung ni Duterte, umakyat sa wala, hindi man lang pumapalag si Duterte. Mapag kinikidnap ka, siyempre pumapalag ka di ba? Maski ba sabihin mong mahina ka makikita mo yung refusal. Yan kay Digong, yung refusal, sa bunganga lang walang aksyon, di ba? Buti pa yung asawa niya sa anak niya, umaaksyon talaga. Oo. At saka yung silang Mandadea, di ba? Yung mga Pero yun, pinosas siya, di ba mga friend? Yan talaga siguro, Balik tayo dito sa asylum na hinihingi niya kay Xi Jinping sa China. Na tinanggihan ni Xi Jinping. Di ba? Alam nga namang kupkupi siya ni Xi Jinping. Hindi naman siguro bugok si Xi Jinping na hindi niya alam kung anong naging palakad ni Duterte dito sa Pilipinas nung panahon siya ang nanunungkulan sa loob na 6 na taon. Di ba? Kung paano niya pinagpapatay, yung kanyang pagpapatay doon sa mga Pilipino na wala naman, suspect pa lang, hindi mo alam. Siyempre nakakarating lahat sa kay Xi Jinping yung mga balita rito sa Pilipinas. At siguro baka si Xi Jinping din tumatayo balahibo niya. Di ba? At unang-una, di ba, China, galit sa korupsyon daw Diba? Saka sinabihan pa siya ni Xi Jinping na huwag papasukin, huwag mong patulan yung Pogo, masisira ka dyan. Matigas ang ulo ng Digong, dahil pera sa Pogo, di ba? Pinapasok niya. Kaya ngayon, tsaka yun nga, kung ano yung mga inaasahan ni Xi Jinping na mangyayari sa administrasyon ni Bongbong na hindi nangyari, di ba? Na kagaya niya, na talagang yoko, ulo niya kay Xi Jinping, si Bongbong hindi. Di ba? At nagpapasok si Bongbong dito, yun nga, ng mga Amerikano. At nagtayo ng mga basi-basi dito. Ilan ba yun? Siyam yata, di ba? Na sinasabi ng mga Chinese na, okay po, gagalit yung China sa mga desisyon na ginagawa ni Bongbong. Pakialam nyo rito, hindi naman sa inyo to, di ba? Pero kay Duterte, kung kay Duterte yan, kung nasunod yung pamamalakad ni Duterte, sinunod ni Bongbong, okay ka sa akin, Bongbong, sabi ni Xi Jinping. Hindi. Di ba? At yun nga mga friend. Etong nangyari kay si Duterte nito, yun nga, pinipilit niya na mahawakan niya yung ano gusto niya, yun na masusunod. Dahil yun nga, ang alam niya, nila, kaya sinisigaw ni Bate, Baste, na yun nga, wala kang ganito, para kung ano na sinusumbat nila kay Bongbong Marcos, di ba, na
kami, ganito, ganyan, ano, lahat. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka mananalo, mga ganun, mga ganyan, mga ganun. Oh. Which is mali naman. Baka other way around na kung hindi si Bongbong, baka hindi sila manalo. Or other way around nga na, yung sinasabi nila General Rio na planchado na yung eleksyon, nung nakaraang eleksyon. Dahil nga, within an hour, 20 million ang naboto. Ang nabilang na boto nitong smart magic na to, di ba? O, yun. Basta lahat ng inaasahan ni Xi Jinping, hindi nangyari. Kala siguro ni Xi Jinping, planchado, nanalo yung unit team. Manok ko yan, sabi ni Xi Jinping. Wala, nagka-leche-leche, di ba? Tapos, higi ka na asylum sa akin. Hindi yan pwede. Ikaw alis dito. Hindi ako tanggap sa kriminal tao. Alam naman ni Xi Jinping Hindi naman bobo yung China para hindi niya malaman na yung mga nangyayari rito. Na, naririnig naman Xi Jinping yung mga daldal ni Digong, di ba? Wala namang ganun siguro si China na patayin yung mga ano. Wala naman sigurong ganun na si Xi Jinping, di ba? Hinuhuli. Pero pinagsasalvage yung mga Chinese citizen. Wala naman sigurong ganun, di ba? Tsaka yun nga mga boss, yung mga dorobo ng China, dito nagtago sa sa Pilipinas nag-migrate, di ba? At napaghuhuli nga. Nahuli nung ano. Panahon na ni Bongbong nung mga mahuli. Nung panahon ni Digong wala di ba? Dito nagsipagtago nung panahon ni Bongbong, yung mga paok yan, nahuli-huli na sila, yung mga pogo, di ba? Yun ang nangyari. Paano ka tatanggapin ni Xi Jinping? Tsaka yun nga, ako man to Xi Jinping, puta, ba't kita tatanggapin? Kilala kita kung ano ka. Di ba? Namomonitor naman ni Xi Jinping, ginalaw niya rito sa Pilipinas, Kung paano siya namuno, di ba? Kaya reject siya kay Xi Jinping. Ngayon yun. Pero talagang tinrabaho ng maayos. Hindi siya nasaktan, di ba mga friend? Hindi kagaya ng mga pagsiserve nila ng warrant po siya. Nasa kulungan na, search warrant pa. Pinasok. Yung pinagkakakulungan, yung mga pulis doon at pinatay. Tapos sabihin ang laban, no? Garapal ho talaga yung panahon nitong si Digong. Kaya yan ang mangyayari dyan. Pero yun na, sabi ni Secretary Leonel Llamas, dapat to si Bongbong, prepare for the worst. May pinaplano yan. Asan si Pulong, hindi raw makita kung nasan si Pulong, di ba? Magulong-magulo na. Pero siguro dapat, mga friend, talagang dapat ito diinan na to. Yung ginawa ni Amy Marcos na parang pagpapahiya doon sa mga Kilarimulya, mga ganyan, na parang pinapahiya niya sila. Mali ang ginawa niya yung pag-aresto, ganito. Malamang may balik yan. Maraming nakapile na kaso sa mga Duterte, sa DOJ. At lahat ho ng mga ipinail, puro siguradong Nobel recommended. At saka baka mahirap nang lumusot yan. Not unless talagang hawak pa nila. May hawak pa sila, pero mahihirapan na yan, mga friend. Mahihirapan na yan. Didiinan na talaga, mukhang kumbaga sa hindi na ho ito pelikula na hindi nagkakatamaan. Mukhang magkakayarian na to. Si Bato, alam ko paano si Bato di ba? Ay, nako. Yung Sara, malamang nga sa alamang yun, kasama pa rin ho yun sa ICC. Bakit? Parang mayor siya ng wala siyang pinaimbestigahan na patayan sa Davao na sinasabi nila sa Kanyas, di ba? Malabo siya. Swerte niya kung makauwi pa siya ng Pinas, di ba? Kung hindi siya masasama, pero malamang sa alamang masasama siya. Kasi parehas, mayor sila, mayor tatay niya, mamaya mayor siya, tapos tuloy ang patayan sa Davao. Ang inaano ni Sara, hinahanap niya, ba't apat na pulang daw yung binasa ng ICC na mga namatay. Hinahanap ni Sara yung mga pangalan ng libo-libo na sinasabing namatay. Ikaw naman, Sara. Manood ka na lang. Manood ka na lang kung paano.
Tsaka yung mga sinasabing makakauwi raw si Digong, illegal arrest, mga basta na aresto. Paanong illegal? Mismong DOJ na nagsasabi legal, o maraming nagsasabi na legal, o sabihin na natin meron nga konting diferensya yung pagka-aresto, pero buhay. Hindi kagaya yung mga panahon ng tatay, ito si Digong pati yung nakakulong na siniservehan ng warrant of search warrant. Garap pala, no? Yun. Kaya wala na to. Gumalaw na ang kamay ng Panginoon. Pero, kung hindi sana sila naging makulit dito sa administrasyon ni Bongbong, di ho siguro mangyayari yan. Kasi nga matigas ang salita ni Bongbong noon na hindi siya makiki-operate sa ICC. Ganun ni Sir Mulya. Kaso naging iba. Ngayon talagang kalkal lahat yan. Sinasabi ni Atty. Claire Castro, mukhang dapat paimbestigan pa yung 460 million taon-taon na confidential fund ni Sara Duterte sa Davao kung saan dinala. Libreng sakay, libreng tinapay, magnegosyo, taday, kung ano-anong nilalagay. Siguradong kung ano yung pattern nitong nakita dito sa Quadcom na mga kung sino-sinong pangalan na nakalista na mga wala naman sa lista sa PSA, malamang ganun din ho yun pag inimbestigahan. Yun. Magaling kasi. Walang nag-iimbestiga sa kanila. Presidente tatay niya. Yung COA, takot naman sa kanilang COA. Di ba? Talagang maganda ang pagkadala ito sindikato na to. Tama sabi ni Las Cañas talagang at ni Secretary Senador Trillanes na ito ay talagang Davao Mafia Triad. Talagang triad. Tsaka yun nga mga friend. Mantakin mo kung ano-ano na sinasabi nila na may report daw na papasukin yung bahay ni Digong at hahalugugin. Parang sa ang patuan ba yun? Parang yung ginawa kay Tebes na pinasok yung bahay niya, di ba mga friend? Dapat gawin na rin talaga yan sa kanila. Daming armas ni Digong. Sabi nga ni Las Cañas hindi lang 300 yan, 1,000 yan dahil ang supplier niyan si Kibuloy. Nakasakay doon sa eroplano ni Digong. Eroplano ni Digong maraming alam yung Las Cañas Marami pang alam yung Las Cañas, mga friend. Ako rin, duda rin ako diyan sa sinasabing pag-aari niya si Kibulog diba? Saka naman nakakita. Ang libog ni Kibulog gusto mga DC pero hindi pwedeng mag-asawa. Diyan ka lang. Bantay ikaw akin property. Nahuli si Kibulog. Ang bilis po. Administrador lahat ng pag-aari ni pinasa niya na kay Duterte. Diba? Masyadong hindi sa atin konting hindi naman tayo masyadong may utak konti. Mas matindi siguro yung mga nasa Malacanang. Alam na alam nila yan. Higit sa alam natin. Alam din nila Lumulya yan. Posible sila. Palagay ko, pag talagang diniinan to mga friend, susuka talaga lahat yung mga ninakaw nito. Pa-explain mo lang yan kung paano sila nagsiyaman, paano sila acquire yung mga ganyang property. Na ang lalaking mga lupain, ang gagandang mga bahay, yung bakod lang ng mga magkakapatid, hindi mo masisilip yung loob ng compound sa taas yung bakod yung mga bahay nila Pulong, nila Basti, yung bahay ni Duterte barong-barong lang yung bahay niya, pero may sariling bundok. Grabe grabe. Kaya lang yun nga walang kasiyahan. Lahat ng sobrang ganit, masama, nagagalit ang kamay ng Panginoon, ayan na. Tatawa ako doon sa bugado nung mapapauwi, ma-acquit daw, papauwi sa Pilipinas, maliraw yung ewan ko sa kanya, di ba? Kala ko magaling ang abogado nun. Not unless
yung sinasabi ng abogado niya, siguro, pwedeng mangyari yan. Kung kayang bayaran yung mga judge doon sa International Criminal Court. Yun lang yun. Pwede palang umandar ang pera doon, di ba? Hindi natin alam. Tao lang yan. Di ba? Mga friend, malay natin. Pero, malabo eh. Mga Pilipinong mga ano doon eh, sinasabi nila eh. O, di ba? Hindi mangyayari. O, di ba? Mahirapan mo yan. Pero yung mga tanga, maasa pa rin sila na mananalo yung abogado nito si Duterte, si Koopman ba yun? Oo, na may papabalik yung tatay niya. Galing din yung abogado, no? Siyempre, lang naman sabihin niya mahihirapan ako, di ba? Madali lang yan, mga ganun-ganun. No? Wala may abogado eh, di ba mga friend? Basta bayad ka acceptance fee. Yeah. Ito sa'yo. Di ba? Pero barya lang kay Digong yan. Mag-collab na ho tayo mga friend. Ha? Tsaka yun nga, hindi na ho ordinaryo ito nangyari kay Digong. Hindi na. Talagang pinlano, no? Pero maganda yung pagkakaplano, di ba? January pa pala eh. Pinaano na kung paano siya yayariin eh, paano siya ikakahon eh. Oo, di ba? Mas maganda naman planado, tsaka walang nasaktan. Ang nasaktan pa nga yung kapulisan eh, di ba? Pinampas nung asawa niya sa ulo. Hindi na lang umimik. Yan. Hindi kagaya ng panahon ni Digong, puta. Nakakulong na. Tayo na, seserba ng search warrant, puta na ano yun. Pero, kaya kung minsan, paano aandar nga ang batas, di ba? Tsaka talagang napuno na si Bongbong. Yan ang pick up ko dyan, mga friend. Napuno na si Bongbong. Kung hindi talaga ma-aresto yan, kaya hindi na nila pinalabas ng airport eh. Kung hindi talaga nila ma-aresto yan, puta, hindi talaga siya titigilan yan. Oo, ngayon, ngal-ngal kaya lang ngal-ngal. At least, wala na yung ulo. Sunod-sunod na yan. Susunod na si Bato. Susunod na. At least yung ulo, natagpas na. Natagpas na. Yun nga. Tanging kamatayan na lang siguro makakapagdikta sa kanya. Other way around, mag-hunger strike siya. Tuloy niya na yung pag-arte na naman ulit, ng panibagong arte. Di ba? Yun ang hindi ko alam, no, mga friend. Kung mag-hunger strike siya, di ba? Hindi siya kakain, hindi siya iinom, whatsoever. Diba? At yun talaga para bang mag-aalaminoy Aquino siya. Di ba? Yun lang siguro, baka sakaling lumusot siya. Other way around, magbaliw-baliwan siya. Ganun. Para naman talagang magdaldal yan, parang baliw eh. Di ba? Mag-collab na ho tayo mga friend. At marami-rami ho ito. Salamat ho sa mga comments niyong magaganda. Masaya ako. Walang tangang nakapasok ngayon dito. May isa, kititanggal ko. Raul Villanada, shout out. With this Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul tuloy ito. Talaga nga naman na walang silbi na senador si Ateng. Kahit anong gawin niyo, malabo nang makabalik si Digong nyo. Pero ayun nga, Raul, kung pakikinggan mo yung salita ng kanilang abogado, kayang-kaya niya pababalikin niya. Mali ka ang pag-aresto. Raul ulit, parang binabato ng mga senador si BBM, kaya pala hindi matuloy ang impeachment. At least dito, Raul, lumalabas na talaga kung ano kulay nitong mga palamunin ng gobyerno ni Juan de la Cruz na mga senador. Hindi sila senador ng bayan, senador sila ni Digong, di ba? Raul Villanada ulit. Pakiramdam kasi ni Manang na siya ang mas bagay sa presidente, hindi si BBM. Pwede. Pero nakakatakot yan. Kung okay Bongbong, hindi ako lalapit yan. Baka mamaya mukhang, alam mo yung inggit? Baka bigla siya sikwatin yan eh. Chupisa Bunaaw, shout out. Good evening po kuya at sa pamilya mo po at sa mga ka-warriors. Baka kuya si BBM ang
administrador ng yaman nila. Tapos konti lang ang napunta sa kanya. Hula ko lang po yan, sabi ni Chupista. Pwede. Danilo de los Santos, shout out. Sabi niya, may hidwaan si Senador Babalina at FL Lisa. Kaya pagkaawa ito, dami lang pera, di ba puta? Joey Tabelea, shout out. Efrim, shout out. Hindi naman siya bobo, pero parang may katangahan. Hindi ko na tinapos ang hearing, baka ma-high blood ako. Pares tayo, di ko na tinapos eh. Ernesto Sesma, shout out. Basta yung nakita ko, yung mga tirada ni Amy, may putang ina. Ano gusto mong mangyari? Ha? Matanggal si Bongbong Marcos sa pagka-presidente? Yun ang kakana mo eh. Parang hinisisi mo siya, mali ang gobyerno mo. Parang ganun eh, di ba? Good day sa totoo lang. Nabahira ng lahi si Amy ng mga Duterte. Breed Lacson kasi siya. Breed Lacson kasi kaya bias sa kapatid niya, si BBM. Di ba? Jab Alvaro, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Palagi ko inggit to the max si Amy kay BBM at pamilya nito dahil sila ang may hawak ng pinaka mataas na kapangyarihan sa gobyerno. Samantalang si Amy, background character lang. In short, bitter dahil di siya ang nakapwesto bilang Pangulo. Ba't di siya tumakbo? Labanan niya. Efrim ulit oh. Totoo ang chismis na hindi magkadugo si BBM at Amy. War freak ang mga yan. Oh. Mundo Cheng, shout out. Alam naman ng lahat ng ating kababayan na hindi Marcos ang nasa dugo ni Amy. At siya ay anak ni dating Mayor Arsenio H. Lacson at kapatid lang ni Bongbong sa ina bilang Romualdez. Galit si Amy dahil hindi siya nabigyan ng patas na mana dahil kapatid lang sa ina. Yan ang totoo. Di ba, Amy? Inagaw mo yung asawa ni Aurora Piwan na si Tommy Manotok. Di ba? Tagal na yan ha. Rick Panoy, shout out. Good evening. Basta tayo, Lenny, next president. Nabi mo ba? Bong Tupa, shout out. Lenny nga tayo. Kung dadayain na naman, maski iboto natin si Lenny, wala rin mangyayari. Dapat mano-mano ang bilangan at hindi makina. Totoo yan, Bong Tupas. Kaso, hanggang si Mata, Itong si Garcia. Disgrasya, buti natin dyan. Mundo Cheng, oh. Naku po, Diyos ko, huwag mo nang ibalik yang hinayupak mong ama sa bansa para tuloy ng kasiyahan ng ating kababayan dahil kayo mga Duterte ay salot ng bayan. Ha? Pero, believe ka talaga, pare Mundo, ang kapal ng mukha, putang ina. Grabe, no? Kaya kung minsan ito mainstream media, kung ako hindi ko natatanungin yan, putang. Walang sasabihin niya, kundi paninira, di ba? Mundo Cheng ulit, oh. May pinag-iba ba ang mga anak sa labas tulad ni Kitty, anak ni Digong at itong si Amy, anak din sa labas ni Arsenio Lacson? May pinag-iba pa ba? Yung patay tayo doon. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo sa mga kawaryos. Ang daming hater sa comment kay Amy. Pinapahiya lang niya sarili niya. Nawa di na talaga siya manalo sa senador. Ang gulo, pero ano pang silbi niyang ginawa niya? Gastos lang sa pera ng bayan ang ginawa niya. God bless as always. God bless Maril Castro. Totoo. Parang nag-alaba to eh. Di ba? Nagpatawag ng meeting kasama si Morales. Kung ano. Pati si Uchoa pinatawag pa. Tatay Ato Cuartero. Shout out. Hindi na nakapagtataka kung matalo ka, Amy, sa halalang ito. Kasi hindi ka yata Marcos at si BBM lang ang tunay na Marcos at si Irene. Obvious ba? Sa babang-baba lang, wala na sila. Mas mahaba yung baba ni Amy kaysa sa kanila, di ba? Mundo Cheng. Hoy, Amy, hindi mo pwedeng ipagkaila na anak ka ni Lacson dahil sa hugis pa lang ng iyong pagmumuka
ay nilakson ay parehong hugis manggang piko. Mahaba ang baba at dalawin mo naman ang libing ng tatay mo sa North Cemetery sa harap ng libing ni Ramon Magsaysay, dating Pangulo ng Bansa. Matuto na tayo. Shout out. Mautak si Madam Amy Marcos para Madam Amy Marcos para makakuha ang loyalist vote at makadigong kuno para makakuha ang boto ng mga DDS, di bawais. O nga. J-Rock, shout out. Don't trust black sheep. Amy nothing impressive she have done for her brother. O, diba? Mundo Cheng ulit. Bakit nawala yata sa eksena itong si Ipe? Anong dahilan? Bakit naglalaylo ka, Ipe? Pusoy ka na ba? May iniisip yan, pare Mundo. Iniisip yan. Lalo na si Digong, wala nang pag-asang makabalik, di ba? Mukhang malapit siya doon sa... Mukhang caring siyang masyado sa asawa ni Digong. Mundo Cheng ulit, Ang mga abogado, ang pinakasinungaling na tao sa buong mundo. Patay tayo dyan. Parang gusto kong maniwala. Ramon Valencia, shout out. Bossing, hindi kaya nausog ni Gong di si Amy at si Gong di na rin ang lumaway sa kanya, kaya ganun na lang kung si Gong di. Patay tayo dyan. Joselito, mabait, shout out. Wala na magagawa pa si Amy kahit magngangawa pa siya. Di yata yan kapatid ni BBM. Kampi siya sa mga Duterte. Nakalaban ng kapatid niya. Hindi lang basta kalaban, Joselito. Binababoy talaga. Joselito ulit. Magsisisi ang Amy niya bandang huli. Daming pera. Ted, shout out. Pag umurong ang baba. Si Ted. Sinagot niya si Joselito Ramon Valencia. Bossing, si Amy kumukuha lang ng simpatya sa mga DDS dahil naaamoy niya na mahina na siya. Ang kaso, binuko siya ni Butiking Panelo. Kinantahan pa nga siya ng balat kayo at ang sabi pa, bulahin niya ang lelang niya. Kaya medyo mahina na rin siya sa mga DDS dahil nauuturin ni Butiki ang mga DDS. Ito naman si Butiki. Ba't di ka kasi tumakbo senador, Butiki? Kung talagang magaling ka. Perli Pulido, shout out. Ininsulto ni Senadora Amy ni Bongo sa Senate hearing. Walang kwenta lalong babagsak ang rating mo, Amy. Magtanim ka na lang ng tobacco sa Ilocos. Corbing Peña, shout out. Gandang gabi, Karox. Maraming natuwa sa pagkakahuli ni Digong. Siguradong ma-acquit si Digong. Malaking babayaran niya sa mga biktima at abogado. Di pwede sa ICC yung ginagawa nila sa Pinas. O, di ba? Ay, mga surveyor! May survey na, may nag-survey kayo, di ba? Na mas maraming gustong managot si Duterte sa kanyang kasalanan, di ba? 51%. O, di ba? Magpa-survey nga kayo. Please lang. Kung gusto, kung pwedeng, kung ano masasabi ng tao, kung babalik ba tayo sa ICC o hindi na. Kung sino ang mas gustong bumalik sa ICC o hindi na. Sige na, para magkaroon naman kayo ng mga gagandang susurvey. Hindi mo. Yeah? Magtatanong. Isabay nyo na yan. Diyan sa sinusurvey ninyo, kung pabor, kung sinong mas gustong managot si Digong. Ilagay nyo na rin kung sinong gustong bumalik, mag-join tayo ulit sa ICC. Ganun. Sama nyo na rin kung gusto nyo pa bang maging COMELEC chairman si Garcia. Yun. Let the people decide. Di ba? Totally tayo naman ang may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Mga public servant lang natin mga yan. Di ba? Pasweldo lang natin. Ganun. Ramon Valencia ulit. Bossing, kung talagang concern si Amy sa mga Duterte, ang isunod niya na imbestigahan niya ay yung mga tambalustay, baka makakuha pa siya ng simpatya sa BBM, Dilawan at Pinklawan.
Kumusta lang sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. God bless us all. God bless Ramon. Yan, survey kayo, survey. Oh, tapos survey kayo. Gusto niyo pa ba na bumalik tayo sa manual counting o dito sa makina counting, di ba? Yun, mga survey ninyo, surveyor. Maganda yun, makakatulong, di ba? Sa totoo mga surveyor, maganda yung survey ninyo ngayon na mas maraming pabor. Ayon sa survey nyo na itong si Digong managot. O di sabihin nyo na yung gusto nyo ba, survey naman kayo. Sino ba na mag-join tayo ulit sa ICC? O yes or no, mga ganon. Ha? Gusto nyo ba manual counting o yung kagaya ng Smart Magic counting? Yun, mga survey. So, survey nyo. Perli Pulido, hintayin mo na lang ang ICC warrant of arrest, BP Sara, para sabay kayo dyan sa Netherlands ng ama mo, para hindi kayo mabalik dito sa Pinas. Mag-caregiver ka na lang dyan sa ama mo. Diba? Oh, tsaka si Bato. Perli Pulido. Basa ko na yun. Billy Bona. Shout out. Fentanyl Kingdom Nation. Member yan si Aimee. Supersonic Missile 25 patay. Hindi kaya member na triad to si Aimee. Ha? Lucifer. Shout out. Tama ka, Karox. Kakaiba nga, Baba. Hindi ba layo? Talaga magkaiba naman. Tsaka iba talaga yung hugis ng mukha niya. Not unless na pinagli siya ni Imelda sa mangga. Ha? Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Kapatid ba yan o inggit na yan sa kapatid niya? Baka gusto niyang maging pangulo din. Ay, nako. Walang kwentang senador. Pro Duterte itong Aimee na ito. Kakainis. Maraming senador. Maraming lumabas ang baho dito na sila ay hindi para magsilbi sa bayan kung hindi kay Digong. Mapasenador, congressman. Yung mga congressman na hindi pumirma sa impeachment ni Digong, ni Sara, o di, kay Digong yun. Automatic naman eh. Wala na maraming salita. Bakit hindi ka pumirma? Oh. Kay Digong ka. Ganun lang kasimple. Hindi na maraming utak kailangan dyan. Putik yan. Oh. Ganun din itong mga senador na ayaw umpisahan yung fourth tweet na sinasabi, naging fourth puwet. Oh. Taki mo, 6 na buwan pa rin hintayin. Putik yan. Bago umpisahan yung trial nitong si Inday, kasuhan nyo na agad ng plunder. Baka mauna pa yung warrant of arrest niyan. Ewan ko kung ito. Malambot pa rin sa totoo lang mga friend. Malambot pa rin ang diin ng gobyerno ni Marcos. Oh. Kung si Duterte yan, tapos na, matagal na. 10 feet under the ground yan. Kita mo naman yung panahon ni Duterte, di ba? Oh. Arrestor ito. Laila de Lima, kulong. Putang ina. Ang galing dito, puta. Pati walang kasalanan, kulong. Puta. Kakasuhan. Puta. Ba't hindi gayang gawin yan? Shout out. Yusek Atty. Claire Castro. Pag-asa ng bayan. Jokiano. Inggit si Babalina. Kaya ganyan, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Bomba lang, Kasani. Bomba lang, ha? God bless your family. God bless Kalat ni. Hello, Akira. Shout out. Jokiano. Nakatikim ng kanton. Anong kanton? Sarap yung kanton, ha? Sino nakatikim? Ha? Hydraulic technician, shout out. Nagtataka talaga ako. Ano nga kayang klaseng kapatid ni Bongbong yang si Aimee Marcos? Parang sinisira niya ang kapatid niya. Mismo. Normando Reyes, shout out. If BBM has a sister like Aimee, he does not need Duterte to be his enemy. Ay, kasawa. Diba? Normando ulit. BP Fiona, nambubudol ka naman para sabihin mo na nag-iisa ka dyan na may gustong ibalik si Digong. Paano at andyan si Roque, Kimo, at Milda Dea, pati mga ugok niyong followers na nagrarally dyan. Yun nga di ba?
Sira talaga ulo niya siguro. Mel Yanga, shout out. Hindi naman yata magkapatid yan tunay sa tunay na buhay. Yan ang sabi ng mga tao. Yun nga. David Alin Mendoza, shout out. Good evening, Karoks. Ang dapat po dyan kay Aimee, sabuyan ng asin para matauhan po. Baka sakaling maalis ang pagka-zombie niyan. O yung barang sa katawan niya. Wala naman po talagang dugong Marcos na nananalaytay sa katawan niya, kundi Romualdez lang. Ayun, mabigat. Rapis Josephine, shout out. Kahit mahal ko, mga Marcos, hindi talaga iboboto. Braveheart, shout out. Pasikat lang yan, Karoks. Ayaw niyang mawala mga boto ng DDS sa kanya. O kaya para palabasin lang niya na walang kinalaman ang mga Marcos sa pagkakaaresto ni Digong nyo. Walang maniniwala dyan, Braveheart. Tagang planadong-planado eh. David Alin Mendoza ulit oh. Karoks, parang may nakita akong nag-vlog na sinabi ni Marco Beta na baka daw si Digong ang maging national hero ng Pilipinas. Puta, baka. Isa pang nababaliw na nila lang itong si Marco Beta. Sobrang paghimod at pagsipsip nila sa tumbong ni Duterte. Kahit anong sasabihin nila para lang purihin ang puon nila. Aber, paano magiging pambansang bayani yan eh? Ang pinapatay niya eh kapwa niya Pilipino at di man maipagtatanggol ang Pilipinas laban sa China. Mas naniniwala pa ako kung si Ninoy Aquino ay maihanay sa mga bayani natin. Pero yan si Digong pwede ibilang yan sa hanay ng mga makapili nung panahon ng Hapon. Diyan siya nababagay. Sinabi ba ni Marco Beta yun? Puta, may tama rin sa utak yun. Totoo ba yan, David? Puta. Ano? Maging national hero? Putang ina, bakit? Tangin na yan. Yan ang hirap eh. Pag nadikit ka talaga kay Digong, kakaroon ka ng topak. Putang ina. Federico Manda. Ako sabi ko nga sa inyo, nung una ko nakita na kampanya, ako may diferensya to. O, tangin na. O, kalahin mong manalo. Eh, yun pala dahil kay Haba na Baba. O, binigyan ng 30 milyon plus, nakakuha niya pa yung mga boto ng Ilocano. Panalo. Mantalang itong bugok na si Digong, ang ikinakampanya, si Cayetano. Mantalang si Baba, ikinakampanya niya na iboto si Duterte. Oh, tapos sabihin niyo may utang na loob sa inyo yung Marcos. Ayaw ko sa inyo. Pwede rin kumanda ko. Kaya ganyan si Manang Aimee sa utol niya dahil may balita noon na hindi daw magkasundo yung maghipag si FL at Manang ever since daw. At saka umaasa pa rin si Aimee na boboto ng DDS. Kaya pinaparamdam pa rin nila yung Maka Duterte na importante pa rin siya sa kanila dahil sa boto. Yan siguro ang purpose ng hearing na yan. Pwede rin. Pero lalo siyang nabutata. Magaling yung Attorney Claire Castro. David Alin Mendoza ulit. Karoks, mabalik po tayo kay Aimee, Haba na Baba. Kung gusto niyang mas simpatya talaga sa puon nila, ay puntahan niya doon sa Dahig at huwag sa Pilipinas siya nagngangalngal. Yun. Doon siya magsisigaw ng bring him home. Lalo lang siyang nawawala ng bubutante niyan dahil nga si Sek Llamas napasobra na ang pamamangka niya sa dalawang ilog. Kaya ang kinalabasan niyan ay wala na siyang butante. Totoo yan. Tanga-tanga rin eh. No? Rodelio Felipe, shout out. Bullshit nga yung hearing na yan, mga senador. Nakala mo para sa mga Pilipinong mahihirap. Doon pala sila sa ex-president na mamamatay tao mismo. Librado Ludovico, shout out ha. Doble Cara, hoy, babalina. Tumigil ka nga, baka sandukin ko yung baba mo. Blessed morning, Karoks. To all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada, God bless and stay safe and healthy. Ikaw rin, Librado ha. Shout out Michael Michelle Edwin, my friend. John Dimango, shout out. Ramon Valencia ulit.
Bossing, yung pulis sa palagi ko overqualified. Kaya dapat sa kanya, sibakin na at baka makakagat pa ng tao. Hindi ako doktor. Sa palagi ko, may iba yung daigdig. tama ka dyan, Ramon. May sayad ang puta na. Gago talaga. Pinapanood ko nga ako si Raudo rin itong hype na to. Kala ko kung ano yung pinaglalaban ng gago, si Digong lang pala. Friend Sherby sa PEDA, shout out. July 7 Alcantara Christiansen, shout out sa inyo mga bossing. Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out ha. Sabi ni Friend Sherby, no? Nako, manong umayos ka, babalina ha. Ay, init na ulo. Gigil to damak sa laga ako sa'yo, nabwisit ka. Pweh, ubod na nga ng gulo, nagpesting yawa ka, dumadagdag ka pa, talaga ano. O ayan, mga kababayan, iuupo nyo po ba ulit ang manang nyo leche na sobrang nakakasuka? Yan ba ang pinagmamalaki ng norte? Ang utak tumatakbo sa baba. Oo na naman. No? Kapal din talaga ng pagmumukha mo, no? Babaeng puro baba. Ano ba talaga ang agenda mo, ha? Magpapasikat ka rin lang. Pulpul pa. Kung malakas ka sa nakaupo, kaya banat ka lang ng banat, di mo na talaga binigyan ng kahihiyan yung kapatid mo na buwisit ka. Ulo talaga. Oh. Masasabi ko sa iyo, babaeng puro baba. Isa kang dakilang impostor. Grabe ang pagkaduwag mo at sobrang sipsip mo talaga sa mga DD shit. Ha? Makabalikwas ka ng tanong about due process. Yung mga namatay at mga namatayan, ano lang sila para sa'yo? Surot lang? Nayawa ka? Yung Panginoon mo, kahit nakakulong, buhay hari pa rin, nabuisit ka. Nagdudunong-dunungan ka, pero bobo ka naman. Yang ingkong mo, buhay pa, pwede pang dalawin at makita at hipuin at nagalaw pa. At handang pag-ubusan ng kotokotakot na salapi na foreign currency ang bayad sa take note. Mga kababayan, di po piso ang usapang deals at bayaran. Wow. Sana all talaga, di ba, Sir Rox? Ang mga pinatay aber, ganun lang sila. Para lang mga lamok na pinatay. Walang value sa iyo. Sige nga, bakit di yun ang ipagtanggol mo at bigyan ng hustisya? Walang pera doon, friend eh. Naku, ang sarap mo, ang sarap mo lang talagang pekto sa nabuisit ka. Sip-sip to the max ka talaga sa mga dutae. Yan bang maipagmamalaki mong na-achieve mo sa pagkakaupo mo dyan sa Senado? Manong kami tigil-tigilan mo kung si Pinocchio mahaba ang ilong. Pag nagsisinungaling, ikaw dapat humahaba din yung baba mo. Dahil di ka lang dakilang sinungaling, isa ka ring dakilang duwag. Impostor na at sip-sip ka. Sip-sip ka, pwe, kinam, chupi, lumayas ka nga dyan. Sarap lamasin ng asin ang uso mong matabil na yawa. Pwe, galito. Para sa akin, isang salot sa lipunan. Di ka na marunong mahiya at matakot sa Diyos. Hindi araw-araw ikaw ang reyna. Your judgment day will come and isa ka rin sa kakalusin ni Lord. Wala kang puso para sa mga naapi. Isa kang malupit na sumpa sa sambayan ng Pilipino, leche. Ay, ulo. Uminom kang losartan. Kaya po. Ted, sabi ni Ted, ilang kaya sa mundo ang katulad ni Amy Baba? Ang ginagawang mas matimbang pa ang tubig kaysa sa dugo. Imbis na mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Malamang baligtad na ang isip nito na ipinanganak. Pati Baba humaba. Kalat niyo. Naman, kasani naman, ano ba? Huwag na nating patulan niya si Manang Amy. Alam mo naman may... Ano to? Alam mo naman may sipilis na sa sipilis sa naturalesa ang ungas na yan. Baka mahawa pa tayong lahat dito. Ikaw rin. Ted ulit,
Palagi ko, Karoke, malapit nang magwakas ang pagka-abogado ni Kaufman. Kasi hindi alam ni Kaufman kung ano ang pinasok niya. Hindi rin niya alam na ang lahat ng kumakampi kay Digong ay nasisira ang ulo. Yun lang yun, no? Hindi, mukhang bumibigay na nga rin, Ted. Titignan ko, pag mukhang may mukhang tulad ni Roque, Bato, Panelo, Aimee, at ngayon si Guevara. At marami pang ibang naloko at naging tanga. Kaya huwag tayong kabahan kung balitang magaling itong si Kaufman. Walang matalino at magaling pag nakaharap na nila si Digong. Ihado, sira na ulo mo. Matingnan mo lang ang mukha ni Digong, masisiraan ka na ng bait. May nagsasabi, mukha raw Chonggo. Ako hindi. Parang mas hawig siya sa iguana. Nakita na kayo ng iguana? Parang mas hawig, ha? Hindi ko tayo namimintas. Pero yun talaga nakikita ko, Janelo, shout out. Hello, Sir Rox. Paano siya iboboto ng mga Marcos loyalist? Sariling kapatid pinagtataksilan mo. Kung sarili mong kapatid kaya mong ilaglag, ibang tao pa kaya? Wala siyang moral ascendancy. Totoo yan, Aimee ka. Daldal ka ng daldal dyan. Hindi ka lang manahimik. Naandun ka na nga, tinaas na nga ni Bongbong yung kamay mo. Manang Aimee, sabi, pinuri ka pa, puta. Yan pa ay gaganti mo. Wala kang utang na kapatid. Xerox, sabi ni Jay, no? Maski mga DDS, palagay mo ba magtitiwala kay Aimee? Kung kapatid niya, kinakalaban niya ng harap-harapan, mga Duterte pa kaya? O, diba? Totoo yan. Pero hindi naniniwala sa kanya si Butiki. O, diba? Jane ulit, Xerox, ang ginagawa ng BBM administration sa kaso ni Digong, ang tinatawag na indirect cooperation. Tama si Rimulya. The government is not going to do anything kung ang ICC ay nasa bansa for as long as they are not doing anything illegal. Diba, Xerox? Oo naman. Hindi rin naman humihingi ng tulong ang ICC kay BBM. So, technically, BBM administration did not and has nothing to do with the arrest of Digong. Hindi. Dumaan ang arrest warrant sa tamang channel at tumupad lang sa Code of Ethics ang Pinas sa request ng Interpol. Kaya, sinong nagsasabing hindi matalino si BBM? Hindi. May vlog ko. Dating planado na January pa lang, Jane. Yan. Diba? Planado na talaga na ikakahon si Kamote. Hindi niya naamoy. Tayo siya. Jane ulit. Xerox, masakit sa bulsa ng mga Duterte itong kasong dollars ang bayaran. Barya lang yan, friend. Trilyonaryo. Kahit pa sabihin ng super dami nilang datong, yung stress at uncertainty, malaking factor yan sa pamilya Duterte. Mag-away mga yan sa pera. Siyempre. Erlinda Aquino, shout out, ha. Kuya, pwede naman palang magpatawag ng hearing kahit na nakabakasyon ang Senado. Bakit hindi magawang i-convene ang impeachment para kay Pusit? Your guest is as good as mine. Wizkid, shout out. Berhilo Manzano, shout out. Sira ang political career mo, Aimee. Diba? Sir, hindi na po magbabago si Aimee. Totoo. Lisa Cruz, shout out, ha. At dyan tayo sa magagaling na senador. May panahon sa ganyan pero walang panahon sa impeachment. Diba? Hindi mo malalaman. Lisa ulit, Sabi nga ni Enrile, sila ang gumawa ng sarili nilang bangungot. Diba? Maski yung mga naiisip ng mga Duterte, napapasukin na sila, gano'n. Yun ang style nila, kaya alam nilang pwedeng gawin, di ba? Gawin nyo na kasi agad, BBM, tapos para magpaskong masaya, ang Davao. Bong Tupas, sabi niya, gawin mong trabaho dito, Vice President ka at binabayaran ka, wala ka sa pwesto mo. Kayo mga kabayan, ang magsabi kung tama o mali. Bakit nasaan si Hanilet na common law wife and kitty? Ikaw dapat nandito performing your duty as vice, di ba? Kung talagang may malasakit ka sa bayan, nagtatanong lang, mga netizen, nandyan si Pulong at Bastidin, di ba?
Whiskey do. Actually, rivalry yung nangyayari ngayon. Yun lang. Ted, maganda tong pagkakahuli kay Digong. Mga hunyango, lumabas ang totoong kulay. Pati si Toto Kausing, no comment. Friend Jun Lagon, Pastor, shout out ha. Hello, Manang Roque. Ay, yapo, ni Manang, Aimee, at talaga. Paanawa. Paanawa. Wala sa katinuan. Patay tayo dyan. Pinapakita niyang manang siya ng nakababatang kapatid niyang si Bongbong. Hindi na po dapat ganoon. Hindi na siya manang ng presidente ng Pilipinas. Senador siya under ng kapatid niyang presidente. Pinapahiya niya lang ang lahi ni Apo Makoy at Madam Meldy. Bumakbakit pabaliktad. Galing mag-Ilocano ni Pren. No? Pren yun ulit. Doon sa hearing, may sinabi pala itong si Cayetano na ambassador of the Lord Jesus Christ. Ha? Mabigat. Sabi nga ni Las Cañas, makapal ang mukha ko. Sabi niya. Pero hindi sing kapal ang mukha ni Cayetano. Ang sarap manood dyan kay Christian Isguera sa kay Las Cañas at saka si Barry Gutierrez ba yun? Oo. Si Atty. Barry. Oo. Ang ganda. Oo. Tsaka kay Atty. Claire Castro. Oo. Maganda talaga. May laman. Diba, mga friend? Mabigat po yung sabihin ganun kung una po sa lahat, hindi naman Ebanghelyo ang kanyang inihayag. Ang isang alagad ng Diyos are living out their Christian faith not in words but in works and in deed. And spirit and in truth. Pag Ebanghelyo ang kanyang inihahayag, dapat doon sa ginagawa nilang hearing. Ha? Nihayag. Dapat doon sa ginagawa nilang hearing at ay makikita ang kapatawaran, pagtanggap ng at pagmamahalan. Pero iba po ang intensyon nila Cayetano at Aimee. Ginagamit po nila ang batas ng tao. At pag sinabing batas ng tao, ang objective po nito ay maghanap ng mali at kasalanan sa mga lumalabag nito, resulting to punishment. So ano pong ambassador of the Lord Jesus Christ ang sinasabi niya na kung ang hangarin niya is maghanap ng taong mapagbibintangan at ng mapaparusahan. He's not even living a Christ-like attitude. He's just put the name of God in vain. Totoo yan. Si Cayetano, payat na eh. Parang talagang pwede na rin yatang patignan sa psychiatrist, no? Malapit tayo mag-isang oras, mga pre, no? Jun ulit, si Pare Jun, no? Nagkaroon pala ng prayer rally para sa Digong nung nakaraang mga araw. Sinong Diyos kaya ang pinag-aalayan nila ng dasal? Siyempre, alam mo naman na. Diyos ng kasamaan. Wala namang iba eh. At paano sila sasagutin ng tunay na Diyos kung minumura niya ito? Dagdag pa natin na ang anak ng taong ito ay gustong maging presidente ng impyerno. Tapos ayaw pa niyang mapunta sa langit. Kaya hihilahin niya si Senador Risa sa impyerno. Kung may pamilyang sagrado, sila naman po pamilyang demonyo. Aya po, baguhin mo ang demonyong pamilya ng mga ito. Totoo. Ben Torres, shout out. Siguro na ikaw naman, Ben. Siguro natikman ni Aimee ang Digong. Kaya niyang ipagpalit ang pamilya niya sa mga Duterte. Feeling Duterte na din siya. Ben Torres ka. Kay Digong kaya. Baka naman kay Pulong. Tapang na ba na sikmura mo kung yun? Tutahin. Jun Lagon ulit Yung pong Senate hearing ay hindi pala in aid of legislation, kundi in aid of Digong's protection. Yun! Galing Pastor Ben Torres.
Palagi ko ay hindi tatagal ang abogado ni Digong. Palagi ko hindi tatagal ang abogado ni Digong sa kanyang ugali at kabubuhan. Diba? Ted ulit to. Mabuti pa ang tunog ng isang sirang gitara. Medyo magandang pakinggan sa tenga kaysa sa mga pinagsasabi ni Amy sa hearing niya sa Senado. Sakit sa tenga. Totoo yan. Sakit sa tenga talaga. Visit. Ito si Haba na Baba. Haba na Baba. 3JCO po. Sir Rox, paano yan? Pinapipris na ng ICC ang asset ni Digong. Ang sabi ng Pinas, they will cooperate sa request ng ICC. Sa bagay, maraming pagkukunan ng pera pagbayad sa ICC. Attorney, sa ICC attorney, ang mga Duterte. Pero, nasabi ko na nga kanina, pag-aawayan niya ng mga Duterte family. Kasi si Hanelet, I don't think will shell out money for Digong. 3J Shop ulit to. Sa bagay, si Ivy na rin naman ang gumagawa ng paraan para walang boboto sa kanya. Siguro ginawa niya ito kahit alam niyang hindi maganda ang dating nito sa kanya alang-alang kay Sara at Digong. Diba? Ay, Ivy. Naisip na ito, no? Di kaya nakabatak din to? 3J Shop. Hello, Sir Rox. Sa palay ko, mag-fireback kay Amy ang pahiring niya gaya ng ginawa ni Bato sa pahiring niya kay Morales. Natural na ipakita ang arrest warrant ng ICC kay Digong. Hindi naman pinanganak kahapon si General Torre at Rimulya. Mga batikan sila, Torre at Rimulya. Hindi lang talaga pinakita sa madlang people ang actual na arrest warrant for an specific reason na ang ICC at Pinas lang ang nakakaalam. Pero sa mga matalino, alam natin ang reason. For security purposes na rin, di ba? O, yun nga. Kaisang oras tayo, friend Jane. Ferdinand San Juan, shout out. Good morning po, Karox. Karox, ang ginawang hearing ni Amy sa Senado ay nagdulot pa ng mas malalim na ebidensya laban kay Duterte. Mismo. Kasi naganap ang pagkukulang ng hustisya ng EJK sa panahon ng dating administrasyon Duterte. Nakontrol lahat ng pati PNP at mga korte ang investigasyon tungkol sa EJK. Nagsalita na si Boying Rimulya, kaya nagkamali si Amy at akala niya mas makakatulong ito sa hearing ng ginawa niya kay Duterte. Yan po ang opinion ko sa napanood ko na hearing. Amy para kay Duterte sa YouTube. Sang-ayon ako siya, Ferdinand. June Biloso, shout out ha. Baka naman sa partihan ng mga ninakaw ng pamilya nila, kaya galit kay Bongbong. Tanong lang naman, kasi bakit pumapanig si Amy sa mga Duterte? Nakakapagtaka at isa pa, ano namang kasalanan ni Bongbong sa pagkakaaresto kay Digong? Wala namang magagawa ang presidente dyan kasi may obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na sa Interpol. May agreement tayo sa Interpol. Di naman ICC ang umaresto. Yun lang. Ha? Ay, mission accomplished mga boss. Nakaisang oras tayo. Sana makahirit ako ng isang vlog kami pag hindi ako inantok, no? Magandang gabi po. Ay, magandang hapon po mga boss. Magpapatak na naman ako magnanars na naman ako. Papatakan ko naman yung mata ng mga misis ko. Tama-tama. Na-stress. Oo. God bless po. God bless, no? Gaya na sabi, maski anong haba ng sinulid, may dulo. Lahat may katapusan. Huwag mong subukan. Sabi nga ni Digong, ang Panginoon. Magandang hapon po. God bless. Dasal. Malapit na po mahal araw, mga boss. Salamat po sa inyo sa mga dumadagdag subscriber, no?